Okay, magandang umaga. Ngayon ay January 17. Tulad ng nabanggit ko sa inyo ay sowing tayo. So ngayon, nakapagtanim na ako ito. Meron tayong 15 estrosa. So yan yung una nating experience or subukan natin estrosa na variety. Tapos yung ating olmeti. Yan, olmeti. Yan. Olmeti. So, ito yung tinataniman natin. So, 128 holes to pero binawasan natin ng 8. So, 120 na lang siya. Kasi nga, pag 128, hindi siya magkasya dito sa container niya eh. Kaya pinutulan ko para lang magamit natin. So, yung nilalagay natin tubig dito, after natin silang taniman, ay umabot ng 3.5 to 4 liters. Yan. Tapos, magre-refill lang siguro tayo ng mga 1 liter after mga 10 days, ganyan. Pero, yun na yun. Tapos, ito, yung bago nating setup. Ito yung dati, ganito yung dati, diba? Yung medyo hindi matibay. Ngayon, matibay na yan. Yan. So, itong flooring, may parang hindi kami nagagamit ng flooring nun eh. Parang kinakabit-kabit lang yan eh. So, ginamit ko siya dyan. Nagputol-putol lang tayo. So, ito yung setup natin ngayon. Ang ginagamit ko lang dyan is tong first layer pa lang. Diyan, kasyang-kasya to, tas maluwag. So, hindi na ako masyadong nahihirapan mag-adjust. So, may 3 tayo dyan. So, pwede tayo makapagtanim dyan siguro kahit hanggang 300 seedlings. Maximum na yan, 300 seedlings. Pero, mga nasa 200, yan. Medyo maluwag-luwag dyan, 200. So, ito, nagpapadami rin tayo ng basil natin, sweet basil from cuttings. At ayan. So, kung mag-expand man ako, meron pa tayong second layer dyan. Kung magle-level up na yung taniman natin. So, yan. Meron din tayong schedule dyan. Yung mga dapat kong gawin. Ayan. Indoor nursery flooring. Ayan yon. Tapos, may nalinis ko na yata yung mga net caps. So, wala na akong masyadong gagawin. Maliban na lang dito sa ating schedule ng sowing. Yan, sowing natin dapat 13. Kaso ang problema, meron pa tayong mga tanim ng ganyang date. May tanim pa tayo. Ang harvest kasi natin sa 27. So, kung 13 tayo magtatanim, ang transfer natin is 25. So, medyo gahol sa oras. So, ayan. Pero magkakaroon tayo ng early harvest sa 25 kasi in-adjust din naman natin yung sowing natin ng 17. So, transfer niyan mga January 29 or January 30. So, may oras tayo para makapaglinis. So, yan yung schedule natin. Schedule ng transfer. Yan, yan pala, January 29 transfer. So, yung S2 sowing second, parang sowing 2, yan, sowing 3, sowing 4. Parang ko kung nakailang sowing na ako. Pero hindi naman masyadong importante yan. For data lang yan. So, ayan. So, tulad ng alam nyo, wait lang, kumuha lang ako ng almighty seeds. Mahirap kasi pag isang kamay. So, yan. Nilaliman ko lang gamit ang daliri ko. Yan. So, makita parang may nakalubog, diba? So, daliri ko lang yung gamit ko dyan. So, after nyan, taniman ko lang muna tapos pakita ko sa inyo. Isprayan natin ng tubig. So, wait lang. Okay, so ayan na lagyan na natin lahat. So, susunod natin is isprayan natin ng tubig. So, tap water lang to. Ayan. Okay, tapusin ko muna ha. Wait lang. Okay, so ayan na siya. Nabasa na. So, susunod natin dyan. Meron tayong takip dito. Wait lang. Tanggalin muna natin to. So, ito, takip. Yan. Madumi. Kuha tayo na medyo malinis-linis. Ito. Gagawin ko lang. So, babasahin ko na lang din siya para additional humidity pag tinakip natin siya. So, itatakip ko lang yan dito. Wala namang ibang kakaiba. So, there you go. Mahirap lang pag isang kamay. Pero yan, tatakip mo lang siya dyan. So, para naman dun sa bago natin buto, hindi siya gawa ng rice 1.
siya ay estrosa ng ENSA Saden. So, mas mura siya. Kung sa buto, parang 3 times cheaper siya ng Olmeti. Pero ang tanong, gaano ba kaganda yung tubo niya? So, hindi ko pa malalaman. So, after 6 weeks, makikita natin kung ano magiging itsura niya. So, isa pa pala sa nabanggit ko sa inyo dating experiment. Gusto ko sanang gumamit ng mga... Ito kasi, reuse coco-peat na to. So, ito yung naibabad natin or na-harvest natin. Tapos, in-sterilize ko lang sila. Hindi ko na sila binabad ng calcium nitrate. Pero kasi recently, hindi nga din talaga advisable daw yung mag-reuse ng coco peat. Pwede mo siyang gamitin sa ibang way, tulad ng paggamit ng coco peat sa mga ornamental plants, pero hindi siya advisable na i-reuse para sa ating mga vegetables. So, ang pinagagamitan ko na lang nito is nagka-cuttings tayo ng mga basil natin, yung damong Maria ng nanay ko, tsaka magagawa din tayo ng tanglad. So, nakita nyo naman na malago na yung tanglad natin. So, magpo-propagate ulit tayo, gagawa ulit tayo ng iba't iba. So, ang gagamitin natin na coco peat sa kanila ay yung mga reuse na natin. So, ito na-sterilize ko. Siguro, moving forward, yung ibang mga coco peat na gagamitin ko is kahit hindi na sterilize or na-re-sterilize, kumbaga, after harvest. Mga reuse na lang talaga. Yon. So, ito, bago to. Tapos, ayun. Yan. Dito ko naman sila binababad. Yan. Since marami pa tayo, may dalawa pa tayong layer nito. At ito kasi, mapapalitan pa to after mga 17 days, 18 days. Yan. So, lalagyan ko lang yan ng label. Tapos, ilalagay natin dito sa ating setup. So, ilagay ko lang muna. Okay, so ayan. So, nandyan na yan. So, pakita ko sa inyo pag may ilaw siya. Tsaka, pwede ko rin palang gawin dyan is lagyan ko na siya ng nutrient solution natin. So, ito yung nutrient solution ko dito sa baba. So, ayan. Nasa 16 liters to eh. So, kailangan ko lang ng mga 3 liters. So, ilalagay lang naman natin yan dito sa gilid. So, ayan. Lalagyan lang natin siya ng nutrient solution. Tapos, ayun na. Okay na. Wala naman masyadong kakaiba doon. Pero, pakita ko sa inyo yung ito. So, digital to. Ngayon kasi naka-off siya eh. Naka-off. Hindi ko sure kung nakikita dyan. Pero naka-off siya. Ayun, off. So, i-on lang natin. Auto. Yan. Kasi nyo lumiwanag. Yung auto kasi niyan, nakaset yan ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Yan. Okay. Yan. So, 5 a.m. to 9 p.m. ang schedule niyan. So, mamaya 9 p.m. mamatay na yan. Pero since hindi ko naman kailangan ng ilaw ngayon, papatayin ko rin din siya. So, ito siguro kailangan ng ilaw. Itong ating, Pero prepare ko lang yan kahapon eh. Siguro after 2-3 days. So, sabay na lang din siguro siya nito. Kasi itong seedlings natin, 1.5 days, tinatanggalan ko na sila ng cover para artificial light na sila. Siguro mga 2 days. Kasi, nung last time, umabot ako ng 2 days, medyo naging leggy yung mga seedlings ko. Especially yung mga nag-germinate na maaga nung Christmas or after Christmas. Kaya, siguro 1.5 days natin siya bago tanggalin. So, yan. Yan lang naman ang update natin ngayon. So, yeah, medyo makalat pa. Pero, unti-unti ayusin natin. So, i-off ko lang muna siya. Yan, naka-on yan eh. Tapos, isa pa. Mag-off na siya. Off. So, yun lang. And, nga pala, hindi ko pala napakita sa inyo. Yung bago nating ginagamit na net caps, hindi naman sobrang bago. Ito, yung nasa 128. Nilagyan natin ng slit sa mga gilid-gilid. Ayun, no? Parang may hiwa. Yung dati kasi wala. Napansin ko kasi, nabanggit ko na rin naman to dati, na parang pag mas maganda yung itsura ng ugat niya, mas maganda rin talaga yung tubo niya. Hindi naman siya laging ganon, pero majority ng napapansin ko is related din talaga sa ganda ng ugat. Kunyari na
nakakalabas ka agad siya. Kasi pag wala yung, kanyari, wala yung butas, ayan, ganito lang siya. Ayan. Dito lang lalabas yung ugat niya. Minsan, hindi siya ganun kaganda or kalaki. Kaya ang ginawa ko, nilagyan natin ng butas dito sa gilid. 4 na gilid niya. Tapos, ayun. Yun na. Anyway, so yun lang naman ang update ko. So hopefully may natutunan kayo. Kung wala man, sana subukan nyo kung ano mang idea nyo. And then tingnan nyo kung gagana. Kung hindi, adjust nyo lang ng konti. At gagana din yan. Thank you. See you next update. Bye-bye.